sa lipat na siya para ikating. Yan guys, pagka nakat na, saka namin kukunin. Okay, work na kami. Ito yung mga kasamahan ko rito. Yan. Jojo, Loren, yan. Ganyan kami sinasalansan yung kambusan. Yan mga kasamahan ko. Mga naka-casual uniform lang dahil overtime lang naman kami. Break time na tayo kagad. Habang nagbe-break time, nagpatakbo ng kasamahan natin. Papakuha ulit ng sigarilyo. Habang nagbe-break time tayo, tatakbo muna tayo sa Bacala ulit. Isang Royal, saka isang Winston Silver ang kukunin natin sa Bacala. Say you make it. Ako na yung nauna nag-break time eh. 30 minutes. Tapos babalik ulit doon para paltan yung isa na naman panibagong vlog ang ating gagawin mga ka-aji. Habang nasa break time ay tayo'y muling pupunta sa Bacala para kunin ang pinapasabay ng ating kasamahan sa trabaho. Pinauna na nila ako mag break time dahil baka magsarado na yung Bacala. Maaga pa pala, ang oras lang ay 8:53 PM ng gabi dito sa Saudi Arabia. Pag-usapan natin yung karanasan ko dito sa Saudi Arabia sa aking trabaho sa overtime. Yung mga karanasan ko dito sa company namin sa overtime ay masalimuot. Pero excited din sometimes minsan. Kasi ang pinaka problema sa company namin is yung hindi tama yung pagkukwenta nila ng overtime namin. Minsan mali-mali at hindi nagagawa ng tama o hindi nila naibibigay ng tama yung sahod para sa overtime. Yun yung isang negative dito sa company namin. Bali, hindi talaga nabibigay ng tama yung overtime namin. Bali sa overtime namin ngayon ay 12 hours. So yung 12 hours na yon may kaltas yun na 1 hour for break time. Yun yung sabi nila, break time daw yun. Kaya pumapatak na papasok kami ng 12 hours. Pero ang ika-counted lang nila na overtime namin is 11 hours. Kasi yun yung kinakat nila, 11 hours. Pero dumarating yung time na kapag ka binigay na yung sahod mo, syempre kikwentahin mo yun, ililista mo yun, hindi rin tama yung kwenta nila. Minsan malaki talaga yung nawawala sa overtime pay nila. Yun yung isa sa problema rito sa company. Kaya may mga kasamahan kami rito, iba talaga hindi na nagtagal, nag-e-exit na sila dahil nga doon sa mga palakad ng mga management. Maganda rito sa company namin, maluwag. Yan lang yung isang sa mga problema namin. Pag minsan problema rin namin yung pagkain. Yun. Kaya wala nagtatagal dito. May nakita na naman tayong lata.
Pulutin natin, sayang. Niipon ko po yun. Isa sa pera ko. Malaking bagay din yun na nakokolekta ko yung mga latang aluminum. Sinasama ko yun sa bagahe ko. Para kahit papano, makatipid ako dun sa binabayaran ko pagka nagpapabagahe ako. Yung sinamahan ko siya ng mga ganong items, mga lata, para makatipid. O mabawi ko yung pinambayad ko dun sa pagpapakargo. Makalis ako ng pera. Kasi once na nasa Pinas na yung mga lata ko, i-convert ko yun, ipapakilo ko para maging pera. Sa mga gustong mag-abroad, mga OFW, maging OFW, yan yung isa sa alang-alang nyo ng mga problema. Yung hindi pagtrato sa inyo ng tama at patas. Minsan kapag kinalaban mo sila, talagang ginagantihan ka nila. Minsan i-delay nila yung mga papeles mo, papahirapan ka talaga nila bago ka mag-exit. Yun yung problema dito. Kaya ako hindi ko sila kinakalaban, yung mga management ng company. Nagre-reklamo ako minsan doon sa tamang pagre-reklamo, hindi yung kakantiin mo din sila. Kaya kada tapos ng kontrata ko, lagi ako nagpa-file ng exit para kahit paano tumaas yung yung sahod ko. Kasi yun yung nakalagay doon sa kontrata eh. Kada tapos mo ng kontrata, i-increase ang kanila para ma-operan kanila kung magpapatuloy ko pa sa trabaho o hindi na. Pero minsan dumarating din sa time na naka-experience ako, isang kontrata ko hindi ako nabayaran ng pangakuan ako na sige pagbalik mo tataasan kita. Pero nung pagbalik ko mula sa bakasyon, nawala na yung nangako sa akin, kaya yun, nabaliwala na yung increase ko ng isang kontrata. Dahil nung pagbalik ko, wala na yung manager namin na nangako sa akin, nag-exit na pala. Kaya yun, isa sa nalugi sa akin noon, isang kontrata ko hindi ako nabigyan ng exit increase. Nung pinalo up ko yun, wala na, hindi na nila talaga binigay. Marami sa mga kasamaan ko ganun talaga, napangakuan, pero pagbalik nung nila rito sa trabaho, hindi na nabigay yung exit, yung pangako nila na increase. Kaya yung iba nagtsatsaga na lang talaga. Total, no choice na sila eh, wala na sila magawa eh. Kumbaga, nabudol na sila, na-scam. Nakasalubong natin si Tiyanak. Isa sa hygiene sa company. Bangladesh siya, isa sa mga close mga kaibigan natin sa loob. Dito na tayo ulit sa pupuntahin nila, bibilhan natin o pagkukuha natin ng sigarilyo. We're here again. They have standing line time again. Yes, Alatul mobile, Alatul video recording. I'm vlogging. One Royal, one Winston Silver. Royal one piece and Winston one piece silver. Give Kent silver mapping muskil. वो फेस कुल्लू मौजूद ايه؟ फेस कुल्लू मौजूद اللوحة ممكن هو Yes, يشيل لوحة yes. تاني ويركب لوحة تاني بس في ممكن كمين कम पुलुस Okay, tapos na tayo makuha yung ating items na pinapakuha. Balik na tayo ulit sa ating company, sa ating planta. Habang break time, kumita na naman tayo ng 3 real sa takbong ito.
Bali 30 minutes lang yung break time natin. So sa ating takbo naubos yung ating 15 minutes. Pagdating natin dun sa planta ay magpapahinga tayo ng 15 minutes, then balik na ulit tayo sa trabaho. Pagkaabot natin ng pinabili sa akin. Pasalamat muli tayo sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating sa kanyang pag-iingat sa ating takbo, sa ating trip kong pasabay. At patuloy na nagpapasalamat ako sa mga ka-aji natin na laging sumusubaybay sa aking mga video. Maraming salamat sa inyo guys. Malapit na tayo sa aming planta. Nandito na naman po muli tayo sa ating planta, mga ka-aji. Pasok na tayo uli sa ating planta para ipaabot yung sigarilyo na pinakuha pa ako. Okay, tinulungan pa natin yung isa nating kasamahan. Pasok yung kanyang, ito yung sambusa guys, oh. Yan, ina-export ito sa Iraq. Yan, sa Iraq. Ito yung mga finished product na ready for export. Ayun, sa loob. Ayun, mga kasama ko. Pasok tayo ron. Bali, may 15 minutes break time pa tayo na natitira para magpahinga. Abot lang natin yung sigarilyo, then balik na tayo para magpahinga. Please ba? 15 minutes lang eh. Oh, pre. Ito na nga yung kasama natin sa break ko. 15 minutes. Oh, may 15 minutes pa ako. 16 yan. Tingnan mo dyan sa resibo. Nandiyan yung resibo. Oh, yung card mo ito. Credit card. Credit card yan. 15 minutes na lang. Break time pa. 30 minutes lang ba break time natin? 1 hour. Oh, so matagal-tagal pa yung ano natin. Oh, kumita na naman tayo ng 3. Mga ka-aji. Oh, okay lang yun. Okay guys, 1 hour pala yung break time natin. Then, papahinga muna tayo. Salamat sa pagsubaybay sa ating vlog. Tambay muna tayo sa planta, then rest muna tayo ng konti. Tapos mamaya babalik na ulit tayo after 1 hour. Pulot na naman tayo ng basura guys. Habang pauwi tayo sa accommodation natin para magmerienda sa ating break time. Nakita na naman tayo ng mapapakinabangan na basura. Yan, isa sa mga pinupulot ko po guys dito. Tinatapon sa company. Mapapakinabangan ng mga tanso rito. Kaysa itapon, kolektahin ko yung mga wire, ipunin para maisama rin sa bagahe. Isa sa mga napupulot kong mga bagay dito para mapakinabangan itong hawak kong balas, bumbilya ng ilaw. Meron na lang tayong natitirang 30 minutes sa ating 1 hour break time. So pagkatapos natin magkape at kumain, so mag break time muna tayo. Babalik din tayo after 30 minutes sa ating trabaho. Pulutin na din natin tong box ng ilaw. May paglalagyan ako nito. Nag-chat ako sa iyo ah. May sahod na ba? Ano lang, sabi ko 13. 13. Oh. Hindi. Ito na lang yung available ko sa Gcash. 50 times 13. Ano lang tayo, 25. Bigay ko mamaya yung 25. 25. Bigay mo na lang yung kulang. Bali 50 lahat. Wala nang remittance charge yun.
Ang presyo ko 13. Nag-check ako sa'yo kanina eh. Sige, papasa ko mamaya. Wala akong signal dito eh. May nagpa-Gcash pa sa atin. Isa sa extra income ko dito guys, yung nagpapa-Gcash din ako. Nagpapa-Gcash siya, nagpapaload siya ng 50. Nagpapaload siya ng 50 real. Dito na tayo sa room, magmerienda muna tayo. Dito na ulit ako sa company guys. Ayan. Nagtatrabaho na ulit. Singit lang tayo ng konting vlog habang nag-aantay ng trabaho. Sasalansan ng sambusa. Uwian na tayo guys. Natapos na naman ang magdamag na pagtatrabaho. Tapos na naman yung ating overtime sa ating day off. Ang oras ay alas 6 na ng umaga. Bali, kakain na kami ng aming agahan. At pagkatapos namin kumain ng agahan, kami ay babalik ulit sa planta para mag-out sa alas 7 ng oras. Tapos na ang ating overtime. Isa sa mga extra income na opportunity na kukuha ko rito sa Saudi Arabia. Punta na tayo sa aming accommodation para kumain. Ganito talaga ang buhay OFW. Magtatrabaho, kakain, tutulog. Paulit-ulit lang ang aming mga ginagawa dito. Sa mga pagkakataon na may mga pagkakataon kapag day off, nakakapamasyal din naman kami. Ang gandang pagmasdan ng pagsibol ng araw. Guys, maraming salamat po muli sa inyong mga kaaji sa ating panonood. Tapusin na po natin ang ating video. Salamat po sa pagtangkilik.